Sa pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas ay may dalawang yugto. Ang unang yugto ay ang pagdiriwang ng matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Naging matagumpay ito dahil alam ni Jesus na sa Jerusalem ay isa sa katuparan niya ang kanyang misyon bilang isang Mesiyas. Siya ay sumakay sa isang biserong astro. At sa pagpasok niya sa Jerusalem ay sinalubong siya ng makakal na tao. Sila ay kaniyang pinuri at dinakila. At ang mga tao dahil sa kanilang kagalangan at kasiyahan, pinutol nila masama ng kahoy. At ito ay kanilang iwinagayway at inilatag sa daanan ng Panginoon. Ang iba naman ay kanilang kinuha ang kanilang mga banaba at inilatag sa daanan ni Jesus. Habang sila ay sumisigaw, mabuhay ang hari ng Israel. Ang pangalawang yugto ng pagdiriwang na ito ay ang narinig natin ang kanyang pasyon, ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang pamatayan sa krus. Sinimulan ito sa pamagitan ng pagkakanunog sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad na kanyang pinagkatiwalaan. At ang mga alagad na kanyang kasakasama na naging saksi ng kanyang pagdimisyon nung siya ay dinakip, sila ay kanyang iniwanan. Iniharap si Jesus sa mga kataas-taasan ng punong saserdote at ng puno ng bayan. Ipinahiya siya, ninuran siya, hinampas siya, kinurunahan ng tinig. At ang mga taong sumigaw at nagdakila sa kanya nung siya'y pumasok sa Jerusalem. Sila rin ang sumigaw, hindi si Barabas, kundi si Jesus ang ipaho sa krus. Siya ay patayin. Siya ay ipaho sa krus. Mga minamahal na kapatid, kay bilis-bilis ng mga pangyayari at kay bilis ng pagbabago ng pag-iisip ng mga tao. Kay bilis nagbago ang kalooban at puso ng mga Hudyo. Kay bilis nagbago ang kanilang desisyon at pasyon sa kanilang buhay. Mga minamahal na kapatid, di ba kung minsan, ganun din tayo. Kay bilis-bilis natin magbago kapag pag-uusapan natin ang ating ugnayan sa Diyos. Kaya bilis natin ipagpalit siya sa kung anumang bagay. Dahil ang iniisip natin ay ang sariling kapakanan at ang makamundong kayamanan at ang makamundong pamumuhay. Subalit, sa mga pangyayaring ito, muli-muli tayo ay pinaalalahanan ng Diyos. Dahil kung minsan, kabilis magbago ang ating isip, ang ating kalooban at ang desisyon, hindi pa rin nagbabago ang kanyang pagmamahal. Sa linggo ng Palaspas, muli-muli tayo ay pinaalalahanan ng Diyos ng kanyang dakilang pag-ibig. At ang kanyang pag-ibig ay kanyang ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan sa krus, at ang kaniyang muling pagkabuhay. Ito ang paulit-ulit na ipaalaala sa atin sa loob ng mahal na araw. Kung paano at gaano tayo minahal ng Diyos. Kung paano tayo minahal ni Jesus, ang bugtong na anak ng Ama na kaniyang ipinadala sa sanlibutan upang maging ganap ang kaligtasan. At ang paanyaya sa atin na sana siya rin ay ating mahalin. Katulad ng pagmamahal niya sa atin. At sana ang kaniyang pagmamahal ay ating matularan at ating maipahayag sa iba't ibang pamamaraan. Lalo na sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Mga minamahal na kapatid, sa mga pangyayari sa ating panahon, tayo ay inahamon na sana ang pag-ibig na ito ay patuloy natin maisakatuparan sa bawat isa. Sana tulad ni Jesus na handang mag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Tayo rin sana ay handang mag-alay ng ating buhay para sa iba upang ipahayag sa kanila
ang pagmamahal at kagandahang loob ng Diyos. Kung si Jesus ay nagpatulo ng kanyang pawis, luha at dugo upang ipahayag kung gaano niya tayong kamahal, sana tayo din ay handang magpatulo ng pawis, luha at dugo upang ipahayag sa mga kapatid natin higit na nangangailangan ang pag-ibig na ito. Kung si Jesus ay nagsakripisyo para sa atin upang maging ganap ang ating kaligtasan, tayo rin sana ay handang magsakripisyo para sa iba upang maipahayag ang tunay na pag-ibig. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. At ang kaniyang pagmamahal ay ipinahayag niya hindi lamang sa pamamagitan ng salita. Pinagtuluan niya ng dugo. Pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Nagsakripisyo siya ang naghirap upang maging ganap ang kaligtasan. Sana siya rin ay ating mahalin katulad ng pagmamahal niya sa atin. At sana ang pagmamahal na ito ay ating maipahayag sa iba, lalong-lalo na sa kasalukuyang panahon. Handa sana tayo pagsakripisyo para sa iba dahil sa pag-ibig. Handa sana tayo mag-alay ng ating oras, panahon, kahit ang ating buhay para sa mga kapatid nating higit na nangailangan kung kinakailangan sa ngalan ng pag-ibig. Handa sana tayong magpakamatay para sa iba kung kinakailangan. Dahil ang ito ay tanda ng tunay na pagmamahal. Sana pag-ibig na lahat. Sana pagmamahal ay ating maisakatuparan kagaya ng pagmamahal ni Jesus ating tagapagligtas. Amen.